Paano naman po kung i-retract ang false statement sa isang sinumpaang salaysay? Mawawala po yung... Ganina, what do you mean by retract? Binago. Binago niya statement niya. Noong una, sinasabi niya na ganyan. Tapos, after mga ilang taon o ilang buwan, binago niya ang statement niya. Pwede ba siya hindi na maging liable? Kasi noong una, nagsasabi siya ng kasinungalingan sa isang affidavit. Or, kung hindi man kasinungalingan, tinago niya ang katotohanan. Dalawa kasi yung perjury, Carlo. Nagsabi ka ng kasinungalingan or nagtago ka ng kasinungalingan. Anong katotohanan? Okay? Nagsabi ka ng kasinungalingan or nagtago ka ng katotohanan. Dalawa yan, ha? Yun ang tinatawag na perjury. Nagsabi ka ng kasinungalingan or nagtago ka ng katotohanan. Dalawa. For example, unang affidavit mo, pag sisinungaling ang sinasabi mo or nagtago ka ng katotohanan. Tapos, ni-retract mo. Sorry, hindi pala totoo yun. Ito pala totoo affidavit. Ito ang bago. Ito totoo affidavit. Pwede ka rin ba mademanda ng perjury? Yes. The mere fact that you sign an affidavit, then you notarize sa notary public, the crime was already consummated. So you can be liable still for perjury. The criminal case, your criminal liability will not be erased because of that retraction. Because the crime of perjury was already consummated. But of course, may exception dyan. Example, doon pa lang sa fiscal, mag-execute ang complainant, mag-execute ng affidavit of desistance, pwedeng i-atras niya ang kaso. Pwedeng i-atras. But still, with the approval ng prosecutor, kasi ang perjury is a public crime. Kahit na mag-execute ng desistance, minsan ang mga prosecutors ituloy ang kaso. Kasi, sabi ko nga, perjury is not a private crime. Perjury is a public crime. Kahit na ang complainant umatras na, pwede pa rin ituloy ng piskal. But normally pag ang complainant nag-atras na, pwede naman hindi na ituloy ng piskal. Pwede ganun. Kasi, sabi ko nga, perjury is not a private crime, it's a public crime. So therefore, kahit na mag-execute ng affidavit of desistance, hindi automatic na ma-dismiss ang kaso. Hindi automatic na ganyan. Depende pa rin yan sa discretion ng city prosecutor as the prosecutor or lawyer ng Republika ng Pilipinas. So depende sa kanila yan. Hindi automatic. Bakit? Kasi ang perjury is a public crime, not a private crime. Kasi pag private crime, like adultery, concubinage, pag umatras na ang complainant, dismiss na automatic ang kaso. Pero pag public crime, hindi automatic. Depende yan sa discretion ng prosecutor.